Kabanata 776. Si Lito, na hinayla si Asia kasama niya, ay dumating sa auction venue sa itaas na palapag ng hotel. Nakatayo ang mga hanay ng mga security guard sa pasukan ng venue na nagpatibay sa lugar. Huminto si Asia at nagsabi, Lito, ito ay sapat na. Wala ka talagang planong pumasok, di ba? Tumango si Lito, syempre. Walang magawa si Asia, walang ibang tao dito. Hindi mo kailangang magpanggap. Para makapasok, kailangan mo ng imbitasyon. Mayroon ka ba? I do. Agad na tumugon si Lito. Ang imbitasyon na ibinigay sa kanya ni Jaime Joe ay para sa auction na ito. Gayunpaman, si Asia ay hindi naniwala sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita niya sina Sally at Mandy at iba pa na sumusunod sa kanila, biglang bumagsak ang kanyang mukha, nako. What's wrong? Seeing US makes your face sink. Don't tell me wala ka talagang invitation at nagpapanggap ka lang. Matigas na tanong ni Mandy. Ngumisi si Sally, nakakatawa ka. Bakit mo kailangang paglaruan ang talo na ito? Mas diretsyong pakasalan si Young Master Xiao. Noon, naglakad na si Lito sa mga security guard at kinuha ang kanyang imbitasyon. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Sally, may imbitasyon kaya itong lalaking ito. Ngunit pagkatapos ng isang pangalawang pag-iisip, ito ay imposible. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, Boy, ang lakas ng loob mo, kahit na naghahanda ka pa ng prop. You're pretty well prepared. Hindi mapakali si Lito na harapin siya at ibinigay ang kanyang imbitasyon sa mga tauhan. Napatingin ang staff sa imbitasyon. Dahil tumawag na si Jaime para kumpirmahin na ang imbitasyon ay ibibigay kay Lito, naging maayos ang verification. Mr. Argel, welcome. Magsisimula na ang auction in 10 minutes. Ang mga salita ng staff member ay lubos na nagulat sa mga miyembro ng pamilya Yin na nanunood kay Lito ng may dilat na mga mata. Si Sally, na may maputlang mukha, ay lumapit at sumigaw, siguro nagkamali ka. Paano kaya nagkaroon ng imbitasyon ang lalaking ito? Siguradong pinik niya ito. Ang staffer rolled their eyes at him, ang aming mga imbitasyon ay anti-peke. Walang maaaring magkamali. Ngunit nag-aalinlangan pa rin si Sally, sumisigaw ng hindi makapaniwala, imposible. Siguradong nag-ulo ka. Nagsalita ang staff na hindi nasisiyahan, ma'am, nandito ka ba para sa auction? Nauutal na sabi ni Sally, hindi. Hindi. Hindi naman. Kung gayon, mangyaring huwag harangan ang daan dito. Kung patuloy kang magdudulot ng kaguluhan, kailangan kong humingi ng security na ay escort ka palabas. Walang pag-aalinlangan ng staff sa pagiging mapurol. Si Sally, tulad ng isang impas na lobo, ay masungit na lumayo. Hinayla naman ni Lito ang natulala na si Asia at sabay silang pumasok sa venue ng auction. What on earth is going on here? Saan nakuha ng lalaking ito ang kanyang imbitasyon? He's a total loser. Sa sobrang galit ni Sally ay halos mapatalon siya sa pagkabalisa. Iminungkahi ni Mandy, nanakaw kaya niya ito. Tumango si Sally, sa tingin ko ito ay malamang. Tiyak na hindi ito nagawa ng tapat. Pumasok sina Asia at Lito sa venue. Nang mahanap na nila ang kanilang mga upuan at umupo, sa wakas ay naayos na niya ang sarili. Lito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, nakatitig sa kanya. Lito gave a smirk, pupurihin mo ba ako? Purihin mo ako hanggang sa puso mo, hindi ako magiging komportable. Hehe. Diretso niyang inabot at pinilipit ang baywang nito, na naging sanhi ng pagniwi ni Lito sa sakit. Magsalita ka, saan mo nakuha ang liham ng imbitasyon? Kalahating buhay na hinihintay ng lola ko, at hindi pa nakukuha. Kaunting panahon ka pa lang sa Jiang City, paano mo nakuha? Tumingin si Asia kay Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisiyasat. Bigla niyang nakitang hindi pamilyar si Lito. Dahil para makuha ang imbitasyong ito, hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng pera, kailangan mo rin ng napakataas na katayuan sa lipunan. Ilang araw pa lang na nasa Jiang City si Lito, paano kaya niya ito nakuha? Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at binanggit ang insidente ng pagtulong sa kapatid ni Jaime sa kanyang karamdaman, ngunit iniwan niya ang ilan sa mga mas mahiwagang detalye. Nagulat si Asia habang nakikinig, nag-aalinlangan at hindi makapaniwala, kaya mo ba talagang gamutin ang mga sakit ng mga tao? Paulit-ulit na tumango si Lito, hindi mo ba natatandaan noong huli kong pinagaling ang iyong sakit sa tiyan? Naiwang tulala si Asia, pakiramdam na may hindi tama, ngunit hindi makapagturo ng anumang mga issue. Never mind, this matter might be explainable, but you are really mysterious and it unsettles me. Magkadikit ang mga kilay ni Asia. Ngumiti si Lito sa kanya, huwag kang masyadong mag-isip, magkakaroon ka ng mga kulubot at malalagay sa panganib ang iyong posisyon bilang numero 1 kagandahan. Bugbugin kita.
Ngumuso si Asia, ngunit ang pang-aasar niya ay kapansin-pansing nagpaga ng kanyang ekspresyon. Lumingon si Lito at nakita si Badorsong, na nakakita rin sa kanya. Sumenya si Lito patungo sa kanya gamit ang kanyang mga mata. Kailangan kong pumunta sa restroom. Sabi niya kay Asia bago tumayo at umalis. Sa corridor, lumapit si Bador at nagtanong, ano ang kailangan mo? Tumugon si Lito sa isang walang malasakit na paraan, gusto ko ang bilya na iyon sa tuktok ng bundok. Tumaas ang isang kilay ni Bador, nagulat sa sobrang gana ni Lito. Mahirap ba? Tanong ni Lito. Umiling si Bador, ito ay mapaghamon, ngunit sa kapasidad ng pamilya Song, malaki ang posibilidad na makamit natin ito. Very well. Price doesn't matter. If this matter is done, I'll help where your Song family need in the future. Kasunod ng kanyang mga salita, umalis si Lito. Agad na tinawagan ni Bador ang kanyang nakatatanda, si Old Song, at ipinaalam sa kanya ang lahat. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Old Song at seryosong sinabi, gawin mo ang sinasabi niya, kailangan nating makuha ang bilya na iyon. Pero Dad, maraming tao ang nag-iimbot sa bilya na iyon, kasama na ang pamilya Xiao. Ang pag-offend sa kanila para sa kapakanan ni Lito ay hindi masyadong matalinong desisyon, hindi ba? Nag-aalinlangan na mungkahi ni Bador. Wala nang diskusyon. It's decided. Nang walang karagdagang abala, ibinaba ni Old Song ang telepono. Umiling si Bador na may malalim na buntong hininga. Saglit na bumisita si Lito sa banyo. Pabalik sa auction hall, bigla siyang hinarang ng isang lalaki. Mapait na itinikom ng lalaki ang kanyang mga ngipin at sinabing, it's a small world. I was just thinking of settle scores with you, and here you are. Si Xander Xiao iyon, ang tinuruan ni Lito ng leksyon para sa panggigipit kay Melody sa mall. Sa likod ni Xander, sinundan siya ng ilang dayuhang halt. Sumulyap si Lito sa kanya at nagutos, umalis ka na. Hey, you little brat. Do you dare to be arrogant with me? See them. Ito ay mga retiradong army men, kayang magpabagsak ng 10 kalaban ng sabay-sabay. Itinuro ni Xander ang matipunong bodyguard sa likod niya. Matapos ang kanyang nakakahiyang pangyayari sa mall, desidido siyang maghiganti. Nakataas ang isang kilay, nagkunwaring nagulat si Lito at sinabing, talaga. Napakaganda. Takot na takot ako. Kung natatakot ka, lumuhad ka sa harapan ko, hayaan mong bugbugin kita, at gumapang sa ilalim ng aking pandiya. Kung gagawin mo ito, ililibre ko ang iyong buhay. Inisip ni Xander na si Lito ay talagang natatakot at agad na naging mas bastos. Tinuro niya ang sahig sa tabi niya at sumigaw, lumuhad ka sa harapan ko. Bahagyang tumawa si Lito at direktang sumipa palabas. Bang! Katulad ng dati, pinalipad si Xander. Nang makita ito, ang iilang bodyguard ay sumugod kay Lito, para lamang mabilis na inilabas ni Lito na may malamig na ngiti. Anak ng isang buwaya, patay ka, ikaw. Nang tumayo si Xander, handang magbigay ng utos sa kanyang mga bodyguard na umatake, nadatnan niya silang lahat na nakahandusay sa sahig, na mas masama kaysa sa kanyang sarili. Siya ay lubos na natulala. Hakbang, naglakad si Lito patungo sa kanya. Si Xander ay namutla sa takot at napalunok. Isang malakas na suntok ang ibinato ni Lito, gayunpaman, hindi ito tumama sa kanyang mukha. Gayunpaman, natakot si Xander kaya naging halaya ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa sahig. This is the second time. There won't be a third. Next time, matitikman mo na ang pait. Don't say I didn't warn you. Sa casual na tono, tumalikod si Lito at tinungo ang pangunahing bulwagan. Dahan daw ang tumayo si Xander, at sinipa ang kanyang mga bodyguard, mga walang kwentang piraso ng basura. Sa pagbabalik sa auction hall, napansin ni Lito na si Asia ay napapaligiran ng isang grupo ng mga individual. Anong ginagawa nyo? Umalis kayo. Ang boses ni Asia, na puno ng galit, ay umalangaw-ngaw. Lumapit si Lito at nakita niya ang dalawang lalaking nakaitim na nakatayo sa harap ni Asia. Ang mga lalaking nakaitim ay nagsabi, Miss Yin, gusto ka ng aming young master na imbitahan sa pribadong silid sa ikalawang palapag. Sa tingin niya ay hindi karapat-dapat para sa iyo ang ganitong lugar sa unang palapag. Hindi na kailangan. Sabihin mo kay Toby na huwag akong abalahin. Malamig na sagot ni Asia. Miss Yin, kailangan mong sumunod sa utos ni Master Xiao. Kung nag-aatubili ka, kailangan nating gumawa ng mas mahigpit na hakbang, sabi ng lalaking nakaitim, na naghahanda sa pag-atake. Tumigil ka. Humakbang si Lito sa harap ni Asia. Tinitigan ng masama si Lito, ang lalaking nakaitim ay nagtanong ng mapang-uyam, sino ka sa palagay mo, bata? Ngumiti si Lito, hinawakan ang maselang kamay ni Asia at sinabing, boyfriend niya ako.
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao sa paligid ay nagulat. So, boyfriend siya ni Aishain. Ang taong ito ay hindi natatakot sa kamatayan, si Master Xiao ay nasa itaas na palapag sa mga upuan ng VIP, siya ay nagiging provocative lang. Sinasabing anong alam mo? Para mamatay sa ilalim ng bulaklak ng peony, maaari ding multo na may romantic flair. Ngumisi ang lalaking nakaitim, hinahanap mo ba ang iyong kamatayan, brat? Sa tingin mo ba ay mapapatong mo ang iyong mga kamay kay Miss Yin, ang mismong babaeng kinabighani niyang Master Xiao? Umalis. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, dama po na ang kamao ni Lito sa kanyang ilong. Bang! Nakita lang ng mga tao ang isang itim na anino na lumilipad bago napagtanto na ito ang lalaking nakaitim at nagulat sila. Nawala na ba ang isip ng batang ito? Naglakas loob pa siyang sakta ng mga lalaking nasa ilalim ng Young Master Xiao. Ang isa pang lalaking nakaitim, nang makita ito, ay agad na sinubukang gumanti kay Lito, ngunit napatumba lamang ito sa kanyang suntok. Tinapakan ni Lito ang ulo ng lalaki, nginisyon at sinabing, ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, sino ang langgam? Pakiramdam ng lalaking nakaitim na parang sisubog na ang utak niya, sumigaw siya, ako. Ako ang langgam. Bitawan mo lang ako. Malamig na tumawa, itinaas ni Lito ang kanyang paa at saka tumangala patungo sa pribadong silid sa ikalawang palapag. Nakatayo sa harap ng bintana sa likod ng madilim na salamin, si Toby ay kumikinang kay Lito na may malamig na tingin. Guro, ang taong ito ay hindi lamang lanterang hinawakan si Miss Yin, nang ahas pa siyang hampasin ang iyong mga tauhan. Siya ay tunay na mapangahas, mangyaring payagan akong turuan siya ng leksyon, magalang na mungkahi ni Sholdy Wooji sa gilid. Ang mga labi ni Toby ay pumulupot sa isang malamig na ngiti, maghintay tayo hanggang sa katapusan ng auction. Oo, sir. Sa sandaling iyon, nang magsimulang tumugtog ang musika, opisyal na nagsimula ang auction. Marami sa mga naunang alahas at painting ang hindi interesado kay Lito, ngunit hindi nagtagal, dumating sila sa huling item, isang bilya sa tuktok ng bundok. Nang i-announce ng host ang bilya, excited ang lahat. Karamihan sa kanila ay walang karapatang magbid para sa bilya na ito, ngunit tuwang-tuwa sila na nasa gilid, sabik na makita kung paano nakikipagkompetensya ang mga malalaking shot. Ang mga tunay na matimbang ay nasa mga kahon sa ikalawang palapag. Sa bilog ng mayayaman, mayroon ding mataas at mababang pagkakaiba. Okay, ang panimulang bid ay 80 milyon, bawat pagtaas ng bidding ay hindi bababa sa 5 milyon. Let the bidding begin. Sa utos ng host, naging tense ang kwarto. Habang naghihintay ang lahat na sumiklab ang matinding digmaan sa pagbid, isang mahinang boses ang umalangaw mula sa ikalawang palapag, 300 milyon. Sa dalawang salitang ito, ang lahat ay nakahinga ng malalim. Dapat mong malaman, sa mga tao sa unang palapag, marami ang nagkakahalaga lamang ng ilang daang milyon. Isa itong casual na bid para sa isang bahay, na nagtatapon ng 300 milyon. Maging ang marami sa mga big shot sa ikalawang palapag ay nakasimangot. Sa sobrang taas ng opening bid, parang hindi na sila pinayagang maglaro. Gayunpaman, nang mapagtanto ng karamihan na si Toby ang nagbid, walang nang ahas na magpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon. Malakas na inihayag ng host, si Mr. Xiao ay nagbid ng 300 milyon. Any tack ears. Tumayo si Toby at naglakad papunta sa rehas, may mapang asar na tingin sa kanyang mukha. I have set my heart on this bilya, regardless of the cost. Kasi it will be the love nest of me and my future wife. Nagbabala ang kanyang mga mata, at binigyan niya ng madalang na sulyap kay Asia. Pagkatapos ng mga salitang ito, halos kahit sinong hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa pamilya Xiao ay hindi na mag-iisip na makipagkompetensya pa. Kung hindi, kalabanan nila si Toby. Maging ang mga malalakas ay nagpa siya ng sumuko. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang makipag-away kay Toby para sa isang bahay. Si Toby ay tumingin sa paligid sa tahimik na karamihan at buong pagmamalaking sinabi, magaling. Gusto ko lang sabihin sa ilang individual, kung hindi mo kayang magbigay ng kaligayahan sa isang babae, mas mabuting umalis ka hanggat kaya mo. Alam na alam ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Maraming matatalim na tingin ang lumingon kay Lito. Gayunpaman, nang maisip ng lahat na ang bilya sa tuktok ng bundok ay iginawad kay Toby, isang biglang boses ang nagmula sa ikalawang palapag na kahon. Magbid ako ng 5 bilyon. Eksaktong si Bador ang nagsasalita. Kabanata 777. Nang makita si Bador na biglang umakyat, ang mga tao ay natangay ng isang alon ng pananabik. Sa lungsod na ito ng Jiang, ang tanging pamilya na makakalaban ng Xiao ay ang Song.
Gayunpaman, ang dalawang pamilyang ito ay palaging nag-iisa, hindi kailanman nagkukross sa landas ng isa't isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpasya si Bador na makipag-spar kay Toby sa isang item. Kuya Song, anong ibig mong sabihin dito? Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Toby, nagsasalita sa hindi nasisiyahang tono. Nagkibit balikat si Bador, walang tunay na kahulugan. Gusto ng isang kaibigan ko ang bahay na ito. At saka, auction ito, panalo ang pinakamataas na bidder, di ba? Si Toby ay nagbigay ng isang tipid na ngiti, habang sinasabing, talaga, huwag ka lang magsisi sa bandang huli. Sa tag ng presyo na 5 bilyon, ito ay tiyak na isang mataas na bid, na higit pa sa aktwal na halaga sa pamilihan ng mismong villa. Maging si Toby ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ganoong kasunduan. Lahat ng mata ay nakatutok kay Bador, mga taong naiintriga sa kanyang kaibigan. Si Asia, na nakahawak sa kanyang magandang baba, ay bumuulong sa pagkamangha, napakakaiba nito. Naglakas loob si Bador na galitin si Toby alang-alang sa isang kaibigan. Ang kaibigang iyon ay tiyak na isang napakalakas. Ngumiti si Lito, sino ang nakakaalam, baka kilala mo siya. Umiling si Asia, walang sinuman sa mga taong kilala ko ang ganoon kabigat. Nang hihinayang, napabuntong hininga siya, ito ay labanan sa pagitan ng mas matataas na kapangyarihan. Ang bilya sa tuktok ng burol. Hinding-hindi ko ito masisiyahan sa buhay na ito. Tinapik ni Lito ang kanyang kamay, lagi namang masarap mangarap, who knows, baka magkatotoo. It won't. You don't have to comfort me. Sabi ni Asia, umiling-iling. Ibinuko lamang ni Lito ang kanyang mga labi, hindi na nagsalita pa. Sa kabilang panig, habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng martilyo, ang bilya sa ibabaw ng bundok ay opisyal na binili ni Bador. Ang mukha ni Toby ay naging lubos na kakilakilabot, siya ay nagyabang kanina, na ipinahayag na ang bilya sa tuktok ng bundok ang magiging love nest para sa kanya at sa kanyang magiging asawa. Ang sarap na naramdaman niya sa pagpapakitang tao kanina, ay katumbas na ngayon ng sampal na naramdaman niya sa kanyang mukha. Habang nagkakalat ang pagtitipon, papalabas sina Lito at Asia. Sa sandaling ito, lumakad din si Toby. Nang makita silang dalawa na magkahawak kamay, nagdilim ang mukha ni Toby na parang may gustong lumunin. Young master, sadyang pinahiya ka ng lalaking iyon sa harap ng napakaraming tao. Turuan ko siya ng leksyon, bulong ni Sholdy Wooji. Tumango si Toby, ang kanyang mga mata ay malamig na parang kutsilyo. Noon lang, naglakad si Xander na may mga pasa sa mukha. Pugiling ng kanyang mga ngipin, sinabi niya, Kuya, kailangan mong ipaghiganti ako. Nabugbog ako. Tumugon si Toby, may nangahas na ay bully ang pamilya Xiao sa bayang ito, may death wish ba sila? Itinuro ni Xander si Lito sa hindi kalayuan, yung brat na yon. Napansin ko ang isang babae sa Yohua Building, nagbabalak na makipagsaya sa kanya. Biglang nagpakita ang batang ito at pinalo ako ng husto. Sa kalagitnaan ng kanyang kwento, nagdagdag siya ng higit pang mga pampaganda, nabanggit ko ang pamilya Xiao, ngunit wala siyang takot, ininsulto pa nga kami. He's incredibly audacious. Nang marinig ito, ang mukha ni Toby ay naging ganap na nanlamig, Old Sholdy, go on. Magalang na pinagdikit ni Sholdy ang kanyang mga kamay at dir-diretsyong naglakad. Sa sandaling ito, kaka-rating lang ni Lito at Asia sa labasan, kung saan naghihintay pa rin sina Sally at Mandy, bukod sa iba pa. Nang makita si Asia na papalabas, agad silang humakbang at nagtanong, nakabili ka ba ng kahit ano? Sumagot si Asia, wala, ang mga item sa auction ay masyadong mahal. Walang paraan na kaya namin ang mga ito. Ito ang katotohanan. Ang mga item sa auction ay pambihirang pamantayan at may mga mabigat na tag ng presyo na madaling umabot sa 10-10 milyon. Ayaw niyang magmayabang sa mga bagay na ito. Para sa kanya, ang makadalo sa kaganapang ito at mapalawak ang kanyang kaalaman ay isang kasiya siyang paglalakbay. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kagalakan kay Mandy at sa iba pa. Akala namin ang ibig sabihin ng pag-invite ay mayaman ka. Wala ka pala kayang bilhin doon, kaya bakit ka pa nagpunta? Inikat ni Asia ang kanyang mga mata at sumagot, at least nakapanood ako ng auction, hindi tulad ng ilang tao na pangarap lang na makapasok. Sa tingin ko hindi ka na magiging kwalipikado sa buong buhay mo. Ikaw. Lumungkot ang mukha ni Mandy, hindi nakaimik dahil sa panunuya ni Asia. Galit na galit niyang binalik ang tingin sa kanya. Huwag mo silang pansinin. Tara na. Sinabi ni Asia kay Lito habang balak nilang umalis, ngunit pinigilan sila ng isang matandang lalaki. Anak, sinaktan mo ang young master ng pamilya Xiao at naisip mo na makakaalis ka ng ganoon. Sumulyap si Lito sa kanya, at maaaring sino ka.
Ang matandang lalaki ay ngumiti, tumayo ng matangkad at mapagmataas, at ipinahayag sa isang matunog na boses, makinig kang mabuti. Kilala ako bilang Sholdi Wooji. Sa sandaling nabigkas ang tatlong salitang ito sa kanyang mga labi, ang mga tao sa paligid ay tumigil sa kanilang mga landas, nanlalaki ang mga mata sa pagtataka. Sholdi Wooji, ang ikatlong rango sa Dragon List ng Lux. My heavens, hindi ko ine-expect na makakakita ako ng ganitong legendary figure ngayon. Nabalitaan ko na si Sholdi Wooji ay binili ng pamilya Xiao. Malamang nandito siya para maghahanap ng gulo. Siguradong mahihirapan ang kawawang batang ito ngayon. Nang makita ang paparating na kaguluhan ni Lito, ang mga taong tulad ni Sally at Mandy ay tuwang-tuwa. Ano ang dapat nating gawin? Nang marinig ang mga bulungan sa paligid niya, biglang napuno ng pag-aalala si Asia. Pagkatapos ng lahat, ang ikatlong rango ng Dragon List ng Lux ay hindi isang casual na biro. Ang taong ito ay may kapangyarihang kumitil ng buhay sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Mahinahong nagsalita si Lito, huwag mag-alala, pangatlo lang siya. Hindi ang una. Ang pangungusap na ito ay nangyari na tumapak sa pinakamahina na ugat ng Sholdi Wooji. Sa edad na 45, siya ay nirerango na pangatlo sa Dragon List, na naging dahilan upang siya ang pinakabatang nakapasok sa nangungunang tatlo. Ito ay minsang pinag-usapan ng may paghanga, at siya, sa isang panahon, ang sentro ng atensyon. Gayunpaman, naabot niya ang isang bottleneck sa paglilinang at hindi nagpakita ng pag-unlad sa loob ng 10 taon, na nananatili sa ikatlong pwesto sa buong panahon. Dahil dito, tinutuya siya ng maraming tao bilang Eternal Third, na labis na ininsulto si Sholdi Wooji. Kaya naman, hinamak niya ang sinumang nag-iisip na libakin siya sa titulong ito. Anak, ang lakas ng loob mo. Halos lumabas na ang mga ugat sa noo ni Sholdi Wooji, at ang kanyang mukha ay kasing dilim na para bang bumuhos ang malakas na ulan, ganap na naiiba sa dati niyang kalmadong kalmado. Palihim na sinabi ni Sally, Lito, dapat kang lumuhad ng mabilis. Kung hindi, hindi mo makikita ang araw bukas. Oo, humingi ka na lang ng tawad. Mas mabuti na kaysa mawala ka sa buhay mo, bulong ni Mandy. Umiling si Lito, kung gusto mong lumaban, magsimula ka lang. Bakit ang daming kalokohan? Sa mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ng lahat at tumingin kay Lito na parang tulala. Isa itong tahasang provocation. Walang katulad mo ang nangangahas na pukawin ang ikatlong rango na figure sa listahan ng dragon. Kung ito ay hindi panliligaw sa kamatayan, kung gayon ito ay isang tahasang tulala. May nanunuya, ang yabang niya. Akala niya martial genius siya. Nagdulot ito ng tawanan sa gitna ng karamihan. Ang mga salitang ito ay halatang ikinagalit ni Sholdi Wooji, bueno, narito ang isang hanggal na tao na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Ngayon hayaan siyang palawakin ang kanyang abot tanaw. Habang ang tensyon ay namumuo sa kasukdulan, hold on. Mabilis na pumasok si Bador, nakipag-usap kay Toby Xiao, Mr. Xiao, si Lito ay kaibigan ng pamilya Song. Napakunot ang noo ni Toby, malamig siyang ngumuso, mukhang marami ang inaalagaan ng pamilya Song ngayon. Humalaklak si Bador, kalooban ito ng aking ama. Nagdilim ang mukha ni Toby, at sinabing, sigurado ka bang gusto mong maging kaaway ng pamilya Xiao para sa lalaking ito? May pag-aalinlangan sa puso ni Bador, ngunit tumango pa rin siya, oo. Fine. Sana hindi magsisi si Old Song. Ang mukha ni Toby ay kasing tigas ng bakal, malamig niyang sinabi kay Lito, ang swerte mo ngayon, ngunit sa susunod, hindi ka na magiging maswerte. Walang pakialam na sinabi ni Lito, iyan mismo ang gusto kong sabihin sa iyo. Pinapatawa mo talaga ako, absurd. Si Toby ay hindi sineseryoso si Lito, hindi niya maiwasang mapangiti at dirdiretsong naglakad palayo. Malamig na sinabi ni Sholdi Wooji kay Lito, kung hindi ako pinigilan ni Bador, patay ka na ngayon, maswerte ka. Sumulyap si Lito kay Sholdi Wooji at walang sabi-sabi, kahit na ang numero 1 sa Dragon List ay nasa harapan ko, wala siyang karapatang sabihin ito. Hahaha. Anak, ay sino need para kay Young Master Xiao na seryosohin ka, baliw ka lang. Tawa ng tawa si Sholdi Wooji, nanginginig ang manggas at umalis. Anong baliw? Matapang na magsalita ng mga ganyang salita sa numero 1 sa Dragon List. Akala ng lahat ay nagsasalita ng walang kaparerekon si Lito, hindi sineseryoso ang kanyang mga salita at sunod-sunod na umalis. Sa tabi, tumingin sa kanya si Bador na may kakaibang tingin, hindi napigilan ang pag-iling ng kanyang ulo sa kanyang puso, alam ba talaga ng lalaking ito ang kanyang sinasabi? Ang numero 1 sa listahan ng Dragon. Maging ang kanyang ama, ang matandang Song, ay magiging magalang kapag nakilala niya ang numero 1 sa listahan ng Dragon, at walang sino man ang manggahas na sabihing hindi sila karapat-dapat.
Anong biro? Lalong naramdaman ni Bador na nagkamali ang kanyang ama sa pagkakataong ito. Sa pag-iisip tungkol dito, sinabi niya, Lito, ang payo ko sa iyo ay, mas mabuting iwasan mong akitin si Toby, kung magpasya si Sholdy Wooji na kumilos, hindi ito biro. Maaari kitang tulungan minsan, ngunit hindi 2 beses. Napakalinaw ng kahulugan ng kanyang mga salita. Nagantihan na ng pamilyang Song si Lito para sa kanyang kabaitan, hindi niya dapat asahan na muling papasok ang pamilyang Song. Natawa si Lito nang marinig niya ito, tila hindi siya nasisiyahan ng young master na ito na si Song. Pumunta ka bukas sa bahay ni Song at isagawa ang mga pamamaraan ng transaksyon ng Villa. Iniwan ni Bador ang mga salitang ito at dumiretso. Anong pinagsasabi niyo ni Bador Song? Oh yes, paano mo nakilala si Bador Song? Lumapit si Asia at nagtatakang nagtanong. Nagkibit balikat si Lito, pinagaling ko ang sakit ng kanyang anak. Ikaw ang nagpagaling sa kanya. Nabalitaan ni Asia na ang apo ni Mr. Song ay may sakit, at ilang araw na ang nakalipas, tila isang banal na doktor ang nagpagaling sa kanya, nakakagulat, ang banal na doktor ay si Lito. Ano, hindi ka naniniwala na ako ay isang banal na doktor? Napangiti si Lito, maaari kong tumpak na sabihin sa iyo ang petsa ng iyong menstrual cycle ngayong buwan. Gusto mong tumaya? Kapag nanalo ako, matutulog tayong muli. Gusto mo bang mamatay? Nahihiya ang mukha ni Asia habang itinaas niya ang kanyang malajade na kamay para hampasin siya. Nakangiting umiwas si Lito. Para sa iba, parang 2 taong nagmamahalan, na nag-aasaran sa isa't isa. May isang tumango, nakakahiya na ang isang kasing ganda ni Asia ay may mahinang panlasa. Makuha sana niya si Toby, ngunit sa halip ay pinili niya ang isang lalaki na walang kapantay. Kinabukasan, sina Lito at Asia ay nasa R&D department, na ginagabayan ang pagbuo ng cream na pangtanggal ng peklat. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Asia. Nay, ano po? Sagot niya. Dumating ang boses ng ina ni Asia, Asia, birthday mo ngayon. Iminungkahi ng lola mo na lumabas tayo para magdiwang. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang mga kilay ni Asia, noong mga nakaraang taon ay wala siyang pakialam sa aking kaarawan, bakit bigla siyang kumilos ng may pag-iisip ngayong taon? Oh, bakit masyado mong iniisip yon? Ibig sabihin, sa wakas ay sisimula na niya tayong pahalagahan, hindi ba? Medyo nasasabik ang boses ng ina ni Asia. Si Asia ay lubos na masunurin sa kanyang mga magulang. Hearing her mother this happy, she didn't want to dampen her mood, got it? Where should I meet you? Tuwang-tuwang sinabi ni Mrs. Hin, ang Lakeview Hotel, simula alas 7 ng gabi. Huwag magpahuli, at magbihis ng maganda para ipagmalaki ako. Nang marinig ang pangalan ng hotel, naunawaan ni Asia. Ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Xiao. Napakalaki ng posibilidad na may kinalaman ito kay Toby Xiao. Hindi nakakagulat na gustong makipag-ugnayan ng matandang babae kay Asia sa pamamagitan ng kanyang ina. Kung hihilingin ni Mrs. Hin, tiyak na hindi tatanggi si Asia. Sige, hindi na kita chit-chat, kailangan ko pang mamili ng damit. Balita ko magandang hotel ito, hindi ko kayang mawala ng mukha para sayo. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Asia, direktang ibinaba ng nanay ni Asia ang telepono. Buntong hininga. Kinurot ni Asia ang kanyang noo, nakaramdam ng hindi matiis na sakit ng ulo. Ibinahagi niya ang bagay na ito kay Lito. Tumawa si Lito, ayos lang, sasamahan kita. Walang magawa si Asia, sigurado ka ba? Kung pupunta ka, hindi maiiwasan ang kahihiyan. Pinisil ni Lito ang kanyang ilong at tumawa, hindi pa sigurado, sino ang magpapahiya kung sino. Kabanata 778. Sa tanghali, pumunta si Lito sa bahay ng pamilya Song. Gayunpaman, nalaman niyang wala si Bador, at tinanggap siya ni Elder Song, na mukhang labis na balisa. Kuya Song, anong nangyari? Tanong ni Lito. Kinawian ni Elder Song ang kanyang kamay at bumantong hininga, wala kang maitutulong sa bagay na ito, mas mabuting huwag kang makialam. Nang marinig ito, mas lalong napukaw ang pag-usisa ni Lito. Noon lang, biglang tumunog ang telepono, at dali-dali itong sinagot ni Elder Song. Nang marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya, agad na nagbago ang mukha ni Elder Song, at naging mapatla. Huwag mong saktan si Bador, maaari nating pag-usapan ang pera. Isang malamig na tawa ang nagmula sa telepono, hehe, Kuya Song, alam mo, ang gusto ko ay hindi pera, gusto ko ang lahat ng pamilya ng Song. Galit na sumagot si Elder Song, Valdemar, huwag kang masyadong lumayo. Kung manggawas kang sakta ng isang buhok sa ulo ni Bador, sisiguraduhin kung wala kang lugar na malilibingan. Hehe, parang wala kang kakayahan, kasi may makapangyarihan akong katulong.
Malamig na tumawa ang kabilang partido at pagkatapos ay sinabi, sa lumang pier sa paanan ng Zishan Mountain, Warehouse Number 9, nandito ang anak mo, kung maglakas loob ka, halika. At saka, kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, ginagarantiya ko ang bangkay ni Bador ang makukuha mo. Pagkasabi niyon ay diretsong ibinaba ng kabilang partido ang tawag. Ibinaba ni Elder Song ang telepono at agad na inutusan ang kanyang nasasakupan, papuntahin mo si Master Yun dito. Oo. Hindi nagtagal, isang elder na nakasuot ng mapuputing damit ang sumugod, na sinundan ng isang binata na mukhang isang disipulo. Nagmamadaling sinalubong sila ni Old Song, na parabang sila na ang kanyang huling linya ng buhay. Siya ay paulit-ulit na yumuko, na nagsasabing, Master Yun, ang aking anak ay nakidnap. Kami ay umaasa sa iyo sa pagkakataong ito. Hinaplos ni Master Yun ang kanyang balbas, mayabang na sinabi, hindi ito malaking bagay. Bumantong hininga si Old Song, nag-aalalang sinabi, ngunit ang kabilang partido ay nag-imbite ng isang master. Kailangan mo bang maghanap ng higit pang mga katulong? Nag-aalala ako. Ang master ay ang nangungunang martial artist sa lungsod. Old Song? Sa pagsasabi nito, ipinahihiwatig mo ba na wala kang tiwala sa aking amo? Ang disipulo ni Master Yun ay mayabang na nagsalita. Paulit-ulit na ikinaway ni Old Song ang kanyang mga kamay, hindi ko sinasadya. Nag-aalala lang ako sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Tumawa si Master Yun na nakatagilid ang ulo, Old Song, masyado kang nag-aalala. Sa lungsod na ito, walang sino man ang may kakayahang saktan ako. Tumango si Old Song, hindi na nagsalita. Kung makikita ng isang ordinaryong tao ang Old Song na sobrang kaaya-aya, maaaring magulat sila. Ngunit itong Master Yun ay isang martial arts master, ang numero unong tao sa lungsod. Kahit na ang pinakamayamang tao sa lungsod ay wala sa kanyang paningin. Kung hindi dahil sa reputasyon ng Old Song at sa maraming taon niyang pakikipagkaibigan kay Master Yun, imposibleng mag-imbite ng ganoong malaking shot. Tere na dali. Nagmamadaling lumabas si Old Song. Sa sandaling ito, sumunod si Lito at sinabing, sasama rin ako. Tila nag-aalangan si Mr. Song, Lito, maaaring napakadelikado ngayon, mas mabuti kung hindi ka pupunta. Mahinahong ngumiti si Lito, iyon ay mas gusto kung sumama. Hindi maintindihan ni Mr. Song kung bakit determinado si Lito na sumama, ngunit wala siyang lakas na mag-isip, kaya tumango na lang siya bilang pagsang-ayon. Sa buong proseso, si Master Yun at ang kanyang mayabang na apprentice ay hindi man lang nag-abalang sumulyap kay Lito, tinatrato siya na parang wala siya. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa base ng West Mountain, sa tabi ng isang ilog ay isang inabandonang lumang pantalan. Tatlong itim na SUV ang nakaparada sa pantalan. Nang humigit kumulang 500 metro ang layo niya sa tatlong sasakyan, nagsalubong ang mga kilay ni Lito, at naging seryoso ang kanyang mukha. Nakaramdam siya ng napakalakas na aura. Mayroong isang napakalakas na martial artist sa gitnang itim na SUV. Sinulyapan niya si Master Yun, ngunit napansin niyang walang reaksyon si Master Yun. Maliwanag, tinakpan ng eksperto sa SUV ang kanyang tunay na kakayahan. Kung ilalabas niya ang kanyang panloob na lakas, ang mga ordinaryong tao ay hindi makakalapit sa loob ng 30 metro mula sa kanya. Nang nasa 100 metro na sila, bumusina ang lead black na SUV. Inutusan ni Mr. Song ang driver na huminto, pagkatapos ay bumaba sila ng kotse at nagsimulang maglakad. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng nangungunang SUV, at lumabas ang isang lalaking nasa edad 50 anyos. May galo sa kaliwang mukha, at mukha siyang mabangis. Tinitigan niya si Mr. Song na may pagtatampo na ekspresyon, I didn't expect you to really dare to come. I just wanna ask you, do you regret touring me in those years ago, caused me to be imprisoned for 10 years? Hindi napigilan ni Mr. Song na mapangiti, hinding-hindi ko pinagsisihan. Ang pagtatayo ng tulay ay isang seryosong bagay. Pinaglalaruan mo ang semento. Kapag nangyari ang isang aksidente, maaari itong makapinsala sa hindi mabilang na mga tao. Ang pag-uulat ko sa iyo ay hindi lamang para iligtas ang mga inosenteng iyon, kundi para iligtas ka rin. Tumigil ka sa paglalaro ng santo. Ang mga kalamnan sa mukha ni Valdemar ay hindi mapigil, may ideya ka ba kung anong kalupitan ang naranasan ko sa kulungan? Nakita mo na ba ang mukha ko? Salamat sa iyo. Habang nagsasalita si Valdemar, bigla siyang nagpakawala ng malamig na tawa na nagpapaalala sa isang makamandag na ahas, ikaw ang naging dahilan ng pagkakakulong ko sa mga nakaraang taon, at ngayon, ako ang magdadala ng kapahamakan sa pamilya Song. Kaway ng kamay, lumabas ang 10 tulisan mula sa 2 malapit na sasakyan. Nang masaksihan ito, tumawa si Master Yun, isang grupo lang ng mga internal strength martial artists.
Hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan nila. Nang marinig ang mga salita ni Master Yun, si Mr. Song, nakahinga ng maluwag. Sa sandaling iyon, isang hindi napapanahong boses ang umalangaw-ngaw mula kay Lito, Mr. Song, may mungkahi, ako. Sumakay ka sa kotse at umalis, mas mabilis mas mabuti. Kumunat ang noo ni Mr. Song, bakit? Sandaling dama po ang tingin ni Lito sa isang SUV sa gitna, nagdala sila ng isang top-notch expert, isang tunay na bihasa. Nang marinig iyon, bumantong hininga ang disipulo ni Master Yun na may masamang tingin, anak, kung natatakot ka, umalis ka. Para sa mga taong ito, kahit ang aking amo ay hindi kailangang kumilos. Pagkasabi noon, lumukso siya, nakipag-away sa 10 lalaki. Hindi nagtagal, kalahati sa kanila ay bumagsak sa lupa. Ang natitirang iilan ay hindi nang ahas na sumulong pa at sunod-sunod na umatras. Itinuro ni Valdemar ang isang nag-aanyaya na kilos ng kamay patungo sa gitnang SUV. Anak, nakita mo ba yan? Yan ang tinatawag nating kapangyarihan. Para sa isang duwag na tulad mo, mas maganda kung maaga kang sumigaw. Ang disipulo ni Master Yun ay buong pagmamalaki na lumingon kay Lito. Umiling si Lito, tahimik na sinabi, nasa bingit na siya ng kamatayan, ngunit nananatiling nakakalimutan. Nakakaawa. Sa sumunod na segundo, bumukas ang pinto ng isang SUV na parang may madilim na anino na dumaan, parang isang shooting star. Huiyan feminine ordinal indicator there. Stop lurking around. If you dare, come out and fight. Napangiwi ang disipulo ni Master Yun habang nagmumura. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay biglang huminto sa kalagitnaan ng pangungusap. Isang itim na kamay ang yamakap sa kanyang leeg, at sa pag-ikot, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nanlamig ng hindi natural na tumagilid ang kanyang leeg sa isang tabi. Patay na siya. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang matangkad, payat na lalaki, na may mukha na kasing talas ng kutsilyo. Siya ay lumubog ang mga pisngi at isang madilim na hangin sa paligid niya. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang maliwanag na parang bituin, malamig at mandaragit. Awayin mo ako ng harapan. Hindi ka karapat-dapat. Dahan daw ang inilabas ng lalaki ang mga salitang ito. Sa pagbitaw ng kanyang kamay, bumagsak ng husto ang katawan sa lupa. Ang eksenang ito ay natakot kay Old Song na paulit-ulit na umatras. Maging ang laging mayabang na si Master Yun ay pinagpapawisan na ngayon. Napatay ang isang alagad na kasing dali ng pagtapak sa langgam. Hindi maarok ang kapangyarihan ng lalaking ito. Ngunit si Master Yun ay may kumpiyansa pa rin, kung tutuusin, hindi siya nakaramdam ng matinding pressure mula sa lalaki. Old Song? Bumalik ka sa kotse, biglang nagsalita si Lito. Nang marinig ito, nakaramdam ng pang-iinsulto si Master Yun at malamig na sumagot, anong biro? Iminumungkahi mo ba na hindi ko siya mapoprotektahan? Kalmadong sumagot si Lito, oo, hindi mo siya mapoprotektahan. At saka, kahit ang sarili mong buhay ay nababatay sa balanse. Boy, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Hindi pa ba sapat ang titulo ng pagiging #1 martial artist sa Jiang City para magising ka? Kung hindi naiintindihan ng mga kabataan, dapat silang magsalita ng bahagya para maiwasang gumawa ng kalokohan. Sabi ni Master Yun, hindi nasisiyahan. Nagkibit balikat si Lito at hindi na nagsalita. Nasabi na niya ang lahat ng dapat sabihin. Kung ang Master Yun na ito ay naghahangad ng kanyang sariling kamatayan, wala siyang magagawa. Sa pagkakataong iyon, biglang nagsalita ang lalaking nakaitim. Ang pinakamahusay na martial artist sa Jiang City. Buong pagmamalaking sagot ni Master Yun, eksakto. Ha! Ngumisi ang lalaking nakaitim, nakatingin kay Master Yun, tumanggi na ang martial art sa ganitong estado ngayon. Para sa isang basurang tulad mo ay karapat-dapat sa numero 1 titulo. Ang yabang mo sobra. Sa kakayanin mo ang isa kong galaw para makita kung karapat-dapat ba ako sa titulong ito. Ibinaba ni Master Yun ang kanyang mukha, biglang tumaas ang kanyang kamao. Sa itaas ng kanyang kamao ay lumitaw ang isang malakas na cyclonic na hangin, puno ng momentum. Bagyo kamao. Siya ay sumigaw, ipinadala ang suntok na parang palaso patungo sa lalaking nakaitim. Nakangiti ang lalaking nakaitim na nagpapakita ng ngipin, basura. Dama po sa kanya ang cyclone fist, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog, at ang mundo ay tila bahagyang nanginag. Mukhang tuwang-tuwa si Master Yun, iniisip na patay na ang kanyang kalaban. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, isang string ng paos, malamig na tawa ang nagmula sa mga gumugulong na alabok na ulap. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang silwete na nakasuot ng itim. Sa halos isang kisap mata, lumitaw ang figurang ito sa harap ni Master Yun. So, this is your ultimate move. Ang basura ay basura lang.
Pagkasabi nito, sinuntok niya ang dibdib ni Master Yon. Bam! Si Master Yon ay bumagsak sa lupa. Ang epekto ay lumikha ng isang malaking bunganga na may diameter na 10 metro sa ibabaw, at ang alikabok at dumi ay lumilipad sa paligid. May lumitaw na dent sa dibdib ni Master Yon, at nagbuga siya ng isang subo ng sariwang dugo. Ang kanyang mukha, talunan at mapula, ay halos hindi nananatili ang anumang bakas ng kulay ng buhay. Ikaw, sino ka ba talaga? Binibigkas niya ang mga huling bakas ng kanyang lakas. Sumagot ang lalaking nakasuot ng itim, basura, makinig kang mabuti. Narinig mo na siguro ang pangalan ko, Jinggoy Luo. Nang marinig ang pangalang ito, ang mukha ni Master Yon ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Ang kanyang mga mata ay biglang lumiit, at siya ay bumulong, no wonder he's so powerful. Pagkatapos niyang bigkasan ang kanyang huling salita, siya ay bumaantong hininga. Sinulyapan ni Jinggoy sina Elder Song at Lito na may titig na hindi gaanong interesado kaysa sa pagmamasid sa isang langgam. Tahimik niyang sinabi, piliin mo ang iyong paraan upang mamatay, suntok hanggang mamatay o nadudurog. Si Elder Song ay lubos na natakot, ang kanyang karaniwang maturity at katatagan ay wala kahit saan. Jinggoy Luo, Jinggoy, ang second-ranked warrior ng Lox Country's Dragon Rankang, Jinggoy Luo. Inimbitahan ka talaga niya dito. Si Elder Song ay nasa bingit ng pag-ungol. Sa harap ng napakalakas na lakas, ang lahat ng kanyang tusong plano ay walang halaga. Ngumisi si Valdemar, hindi inaasahan, hindi ba? Ngayon ang araw na malipol ang pamilya mong Song. Sa puntong ito, naiinip na si Jinggoy, bilasan mo at pumili, paano mo gustong mamatay. Nasasayang ang oras sa inyong dalawang langgam, sayang talaga. Ang dapat pumili ay ikaw. Biglang nagsalita si Lito, gusto mo bang masuntok hanggang mamatay, o masampal hanggang mamatay? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay natigilan. Natigilan si Old Song, natigilan si Valdemar, at mas natulala si Jinggoy. Bago ito, hindi masyadong nag-isip kay Lito. Isa lang siyang balingkinitan, ordinaryo ang itsura, binata. Anak, nababaliw ka na ba? Anong daldal mo? Hindi nalulugod na sabi ni Jinggoy. Si Old Song? Lalo pa? Ay paulit-ulit na bumaantong hininga, namumuo sa kanyang puso ang kawalan ng pag-asa. Umiling si Lito, huwag mong sayangin ang oras ko, bilasan mo at pumili. Kailangan kong bumalik sa trabaho mamaya. Sampain ka. Si Jinggoy, nagalit sa kalmadong pag-uugali ni Lito, ay biglang sumabog na may malakas na presyon sa kanyang katawan. Thud! Parehong napilitang lumuhad sina Valdemar at Old Song dahil sa pressure. Ngunit nag-iisa si Lito, tumayo ng tuwid, walang pakialam na nakatingin kay Jinggoy. Nakaramdam ng pagkagulat, may sasabihin sana si Jinggoy nang kumislap ang figure ni Lito, biglang lumitaw sa harapan niya. Kung gayon, pipili ako para sa iyo. Tulad ng blockhead na iyon, Master Yon, mamamatay ka sa isang suntok. Habang bumigkas ang mga salita ni Lito, dama po ang kanyang kamao sa dibdib ni Jinggoy. Kabanata 779. Sa pagtingin sa suntok ni Lito na tumama sa kanyang dibdib, si Jinggoy ay nagpakita ng isang mapanuksong ngiti, anak, nagbibiro ka ba? Ang lakas mo ay kulang pa sa langgam, wala ka man lang kwalifikasyon para kilitiin ako. Ganun ba? Pakiramdam mo ng mabuti. Walang pakialam na sabi ni Lito. Ano? Biglang naramdaman ni Jinggoy na may mali, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, si Valdemar sa gilid ay malakas na nagsabi, Master Luo, mabilis na patayin ang mayabang na hanggal na ito sa isang suntok. Si Jinggoy Luo ay mapatla bilang papel, gusto niya, ngunit hindi siya makagalaw. Naglakad si Lito patungo sa itim na SUV sa gitna. Dalawang lalaking nakaitim ang lumabas sa sasakyan, huwag kang lalapit. Sinampal sila ni Lito, at pareho silang bumagsak sa lupa. Hinailan niya si Bador Song palabas ng kotse at kinaligan ito, walang pakialam na sinabi, are you okay? Bahagyang tumango si Bador, hindi. Wala. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jinggoy, ano ang nangyari sa kanya? Ngumiti si Lito, walang anuman, lahat ng kanyang mga meridian ay sira, siya ngayon ay isang walang kwentang tao. Pumunta ka at bigyan siya ng suntok ngayon, siya ay magiging ganap na walang silbi. Talaga. Si Bador ay nag-aalinlangan, pagkatapos ng lahat, iyon ang pangalawang ranggo na tao sa listahan ng Dragon. Lumapit siya, at nalaman niyang hindi pa rin makagalaw si Jinggoy. Itinaas ni Bador ang kanyang kamao at hinampes siya sa dibdib. Basag. Isang sunod-sunod na tunog ng pag-crack ng buto ang nagmula sa katawan ni Jinggoy, na sinundan ng pagbagsak niya sa lupa na parang bukol ng putik. Lumapit si Lito sa kanya at mahinahong sinabi, ngayon, ano ang nararamdaman mo, langgam?
Sino ang mas mukhang langgam sa iyo ngayon? Napuno ng takot ang mukha ni Jinggoy, sino? Sino ka? Yumuko si Lito at bumulong sa kanyang tainga, ako si Lito Argel, kilala rin bilang Young Grandmaster. Biglang namulat si Jinggoy, isang matinding panghihinayang ang bumungad sa kanyang mga pisngi. Bago pa siya makapagsalita, dinurog ni Lito ang kanyang leeg gamit ang isang paa. Basag. May nagpaputok ng baril, at hawak ni Valdemar ang pistol. Tinutukan niya si Lito at sinabing, kayong mga lalaki, huwag kayong lalapit. Habang sinasabi niya ito, umaatras siya patungo sa isang SUV. Napangiti si Lito at nagsimulang maglakad palapit sa kanya. Nang makita ito, parehong nagpahayag sina Elder Song at Valdemar ng gulat na ekspresyon, hindi ba siya natatakot sa baril? Nanginginig ang kamay ni Valdemar, at hinailan niya ang gatilyo. Kasabay ng malakas na putok, pumutok ang bala mula sa bar aisles. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang nakikitang daloy ng hangin ang nabuo sa harap ni Lito. Unti-unting umaagos ang hangin, na bumubuo ng isang pader. Sa pagpasok ng bala sa airwall, ang bilis nito ay bumaba ng husto. Nang makarating ito kay Lito, ito ay ganap na huminto. Kinurot ni Lito ang bala, hinawakan ito sa kanyang kamay, at binuksan ang kanyang kamay. Ang bala ay naging pinong pulbos. Pumalakpak. Nang mapanood ito, ibinaba ni Valdemar ang kanyang baril at diretsyong lumuhod. Pakiramdam niya ay hindi tao ang kaharap niya kundi isang Diyos. Siya ay ganap na walang mga kwalifikasyon upang harapin siya. Hindi man lang siya nilinga ni Lito, at humarap kay Old Song, ito ang kaibigan mo, ikaw na mismo ang bahala, aalis na ako. Natigilan si Old Song, parang panaginip lang ang eksena. Master Argel. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ng Old Song, naabutan niya si Lito at mabilis na yumuko bilang paggalang. Ang pagkatalo kay Jinggoy ng second-rank Dragon List sa isang strike, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Kinumpirma na ni Old Song na talagang may kakaibang pagkakakilanlan si Lito, Master Argel, maaaring nasaktan kita sa aking mga salita noon, sana ay hindi mo ito isapuso. May kailangan ka ba, Master Argel? Gusto kitang imbitahan sa isang piging bilang pasasalamat. Ang tono ng Old Song ay lubhang magalang. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at sinabing, kailangan ko pang magtrabaho. Akala ni Old Song ay nagkamali siya nang narinig. Pumunta sa trabaho. Biro ba ito? Sa gayong pambihirang kakayahan, kahit na walang ginagawa, 1 toneladang pera ang dadaloy pa rin sa bulsa ng isang tao. Bakit mag-abala kung gayon? May oras ka ba ngayong gabi? I was hoping to invite you to dinner. Tanong ni Old Song na may pag-asa. Umiling si Lito, birthday ng girlfriend ko ngayong gabi, natatakot akong hindi ko kaya. Nako, birthday ng girlfriend ni Master. Napakalaking araw, paanong hindi ako mag-aalok ng regalo? Maaari ko bang malaman kung saan at kailan? Ibinigay sa kanya ni Lito ang mga detalye at umalis kaagad. Sa sandaling ito, lumapit ang bodyguard ni Song at inalagaan si Valdemar at ang iba pa. Sinabi ni Bador sa kanyang ama, Tay, nagkamali ako, sobrang mali. Bahagyang ngumiti si Old Song, matagal ko nang sinabi na hindi siya ordinaryo, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay higit pa sa naisip ko. Naghihinalo pa ako na siya ang lalaking iyon. Ibig mong sabihin, ang batang Grandmaster. Nagliwanag ang mga mata ni Bador. Tumango si Old Song, bukod sa batang Grandmaster, hindi ko maisip ang sinumang binata sa bansang Lux na may ganoong lakas. Sa sinabi nito, parehong may excitement sa mukha ni Bador at matandang Song. Pagkatapos ng lahat, ang pagkilala sa gayong individual ay karaniwang nakakakuha ng isang malakas na tagapagtaguyod. Malapit nang matapos ang trabaho, nakatanggap si Lito ng tawag mula kay Bador, na nagsasabing handa na ang bilya sa tuktok ng bundok at maaaring ilipat sa anumang oras. Naiintindihan ko, salamat dito. Sabi ni Lito. Mabilis na sumagot si Bador, walang problema, ang makapaglingkod sa iyo ay karangalan ng aming pamilya ng Song. Sa sandaling ito, lumapit si Asia at ibinaba ni Lito ang tawag. Pupunta sa Lakeview Hotel. Tanong ni Lito. Umiling si Asia, kailangan ko nang umuwi at magpalit muna ng damit. Gusto mo bang bumili ng bagong damit? Umiling si Lito, medyo okay lang ako sa mga ito. Tiningnan ni Asia ang kanyang kasuotang pang sports at walang sabi-sabing bumantong hininga, pero na, mail late na tayo. Pagdating sa residential complex kung saan nakatira si Asia, naghintay siya sa kotse habang umaakyat ito para magpalit. Makalipas ang halos kalahating oras, nang si Lito ay halos may boring na, si Asia sa wakas ay bumaba, pagkatapos ng maraming dili-dalaying.
Hindi mapigilan ni Lito na magreklamo, ngunit nang makita niya ang kanyang kaakit-akit na hitsura pagkatapos ng maselang pagbibihis, naramdaman niyang sulit ang kalahating oras na paghihintay. Si Asia ay nakasuot ng napakarilag na pulang damit, ang kanyang mahabang buhok ay nakapin, inilantad ang kanyang balingkinitan, maputlang leeg, na naglalarawan ng isang imahe ng maharlika at kagandahan. Balak mo bang inisin si Toby Xiao hanggang mamatay? Pagdating sa kotse, hindi napigilan ni Lito ang panunukso sa kanya. Itinaas ni Asia ang kanyang baba sa isang mapagmataas na paraan, eksakto. Maya-maya, nakarating na sila sa Lakeview Hotel. Dahil medyo malayo ang parking lot, pinilit ni Lito na bumaba muna si Asia habang ipinarade niya ang sasakyan. Pagka-park ng sasakyan at palabas pa lang ay may nabunggo siya. Well, what brings you here? Nagtatrabaho bilang tray bearer. Nang makita si Lito, ang lalaki ay napaatras ng isang hakbang, sarkastikong tono. Siya ay walang iba kundi si Albert Huang, na dati ay nagtanim ng sama ng loob kay Lito dahil kay Wendigo. Kasama ni Albert ang dalawang supling ng mayayamang pamilya at ilang magagandang dalaga. Isang sulyap sa mga taong ito at masasabi mong nandoon sila para magsaya. Si Lito, na nagmamadaling makarating sa hotel, ay hindi mapakali sa kanila at nagpasyang umalis. Albert, kilala mo ba ang lalaking ito? Mukhang napakahusay niya. Hindi ka man lang niya kinikilala, sabi ng isa sa mga kaibigan ni Albert, na nagkulay ng asul na buhok. Dahil sa kahihiyan, malamig na sumagot si Albert, anak, kapag kausap kita, hindi ka ba maaaring magpakita ng asal? Huminto si Lito sa kanyang kinatatayuan at walang pakialam na tumugon, ang katotohanan na hindi ka gusto ni Wendy ay hindi ko problema. Sa halip na abalahin ako, dapat mong pag-isipan kung ano ang mali sa iyo. Nang marinig ito, tumawa ang mga kaibigan ni Albert, ano ito, Albert, huwag mong sabihin sa amin na natalo ka sa batang ito habang hinahabol si Wendy. Iyon ay lubos na nakakahiya para sa amin. Ang sinabi ni Lito ay walang alinlangan na nagpakaba kay Albert, na halatang nagalit at humakbang pasulong, na mukhang sasampalin niya si Lito. Sigurado ka bang gusto mong makipag-away dito? Baka hindi komportableng tumawag ng ambulansya. Nanunuya si Lito. Noon lamang napagtanto ni Albert na hinayaan niya na ang kanyang galit ay magpalabo sa kanyang paghatol. Kapansin-pansin ang kakayahan ni Lito sa pakikipaglaban. Kahit nasabay silang umatake sa kanya, hindi sila ang kakampi niya. Gayunpaman, ang pagpapalam sa kanya ng ganoon kadali ay magiging masyadong nakakahiya. Nagbabanta si Albert, maliban na lang kung mangangako kang layuan si Wendy mula ngayon, pakakawala na kita. Nagkibit balikat si Lito, wala talaga akong interes sa kanya. Maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala. Isang gwapong lalaki, sino ang sinusubukan mong lokohin? Si Wendy ay anak ng pinakamayamang tao sa lungsod at maganda iyon. Sinong lalaki sa Jiang City ang hindi maglalaway sa kanya? Maasim na sabi ng isang magandang babae. Casual na sumagot si Lito, I don't find her attractive. Napangisi ang magandang babae, nakikita kong mataas ang pamantayan mo. Sino sa Jiang City na ito ang makakatugon sa iyong panlasa? Sinabi ni Lito, maaaring isaalang-alang si Asiain. Sabog ng tawa. Sa mga salitang ito, halos mabulunan ang iba sa kaitetawa. Natuwa din si Albert, anak, alam mo kung paano pumili. Ang nangungunang kagandahan sa Jiang City, at sasabihin mong maaaring isaalang-alang. Iyan ang babae ni Ginoong Xiao. Hindi isang taong mapagnanasa ng isang tauna na tulad mo. Hindi lang kung sinong lalaki, kahit na ang mga mayamang tagapagmanang ito ay nagnanais na makuha ang pabor ni Asia, ngunit wala silang lakas ng loob, naglakas loob lamang na magpantasya. Sa sandaling ito, isang tusong ideya ang dumating kay Albert, sinabi niya na may masamang ngiti, speaking of, si Asiain ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa Wano Hotel ngayong gabi. Pupunta ka ba para silipin? Ang iba pang dalawang mayamang tagapagmana ay agad na nahuli sa kanyang mga intensyon, na umalangaw-ngaw, tama, body. Kung maglakas loob kang hayagang ipagtapat ang iyong nararamdaman kay Asia sa harap ng lahat, ituturing ka naming isang tunay na lalaki. Nagbahagi sila ng isang sulyap at nagpakawala ng malabo, nakakagigil, at mapanuksong pagngisi. Nabatid na si Asia ay may mataas na pamantayan. Maging si Toby Xiao ay hindi matugunan ang kanyang panlasa. Isang malamig na eye roll lang ang matatanggap ng isang tulad ni Lito. Sa pag-iisip na ipahiya si Lito sa publiko ang kanyang sarili, si Albert na hindi makahanap ng ibang paraan para makapaghiganti, ay nakaramdam ng pananabik na tumawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Lito at sinabing, hindi ko na kailangang magtapat sa kanya dahil girlfriend ko na siya. Matapos sabihin ang mga salitang ito, hindi niya ito pinansin at nagsimulang magtungo sa Wano Hotel.
Talagang marunong magsalita ng malaki ang lalaking ito, nagyayabang ng walang paghahanda. Sumunod tayo sa kanya at tingnan natin kung siya ay matalo ng pamilya Yin. Si Albert ay hindi naniwala sa mga salita ni Lito, sumunod sa kanyang likuran kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, ang pinakamalaking banquet hall sa Lakeview Hotel ay nabook para sa kaarawan ni Asia. Sa sandaling pumasok si Lito sa maningning na bulwagan, nakita niya si Asia na napapalibutan ng maraming tao, tinatanggap ang mga pagbati sa kaarawan mula sa lahat. Nakatayo si Asia na parang estatwa ng diyosa, ang isang kamay ay may hawak na baso ng champagne, na eleganteng tumugon. Kumaway si Lito sa kanya at humakbang palapit. Sumunod si Albert at ang kanyang mga kaibigan sa likuran, habang pinapanood ang eksenang ito, tuwang-tuwang sinabi, "Ano, ang lakas ng loob ng bata, talagang pupunta siya." Ngumisi si Albert, walang isip. Gusto kong makita kung paano siya ipahiya ni Asia. Sabi nila noong nakaraang taon nang umamin kay Asia ang young master ng pamilya Zeng, muntik na siyang maging monghe pagkatapos tanggihan. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, naglakad si Lito sa gitna ng karamihan, pagdating sa harap ni Asia. Tumingin si Asia sa kanya, walang sinabi, ngunit tumugon ito ng isang kaakit-akit na ngiti. Ang ngiting iyon, maliwanag at kaakit-akit, ay nagpawala ng kinang sa nakasisilaw na chandelier sa itaas. Kahit gaano pa kalayo si Albert at ang kanyang mga kaibigan, lahat sila ay nabighani sa alindog ni Asia na halos naglalaway sila. Hindi na nila hinintay na ipagtapat ni Lito ang kanyang nararamdaman at pagkatapos ay walang awang itakwil, tumakas sa kahihiyan. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay halos malaglag ang kanilang mga panga. Hindi nag-abalang magsalita si Lito, inabot niya ng mahigpit ang malawilaw na payat na baywang ni Asia, at marahang hinalikan ang kanyang templo na parang nagpipintura ng larawan gamit ang tinta at tubig. Kabanata 780. Holy cow, hinalikan niya lang si Asia. Tapos na siya sa ngayon. Hinampis ni Albert ang kanyang mga kamay ng may matinding pananabik. Gayunpaman, ang nakitang reaksyon ni Asia ay mabilis na natigilan. Sa halip na magpakita ng anumang senyales ng pagkasuklam, si Asia ay nagbigay ng matamis na ngiti kay Lito, at sinabing, "Sweetheart, nandito ka na." Hinawakan niya ang kamay ni Lito at ipinakilala siya sa mga nakapaligid na kaibigan, sinabing, "Lahat, kilalanin ang aking kasintahan, si Lito." Holy cow! Albert, si Asia ba talaga ang girlfriend niya? Grabe ang lalaking ito. Biglang namangha ang dalawa sa mga kaibigan ni Albert. Si Albert, na napakaberde ng mukha ay maaaring kalawangin ang bakal, ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Ang tanging naramdaman niya ay isang nakakatusok na sensasyon sa kanyang mukha na parang paulit-ulit na sinampal, kaya, tumalikod siya at naglakad palayo. Kasunod nito, tila nasa sarili nilang maliit na mundo sina Asia at Lito kasama si Lito na madalas na hinaharangan ang mga baso ng alak para sa kanya. Sa hindi kalayuan, si Madam Yin ay patuloy na nagngangalit. Kung nakita ito ni Master Xiao, ito ang magiging kamatayan ng ating pamilya Yin. Sally, palapitin mo ang batang iyan. Malapit nang dumating si Master Xiao. Malungkot na utos ni Madam Yin. Lumapit si Sally at sinabi kay Lito, "Pinapatawag ka ni Lola." Sinabi ni Asia kay Lito, "Tiyak na pahihirapan ka niya. Huwag kang pumunta." Lito gave a dismissive chuckle at tinapik ang kamay niya, "Okay lang." Lumapit si Lito kay Lola Yin, na tumingin sa kanya ng masama mula ulo hanggang paa at umiling. Malamig na tanong niya, "Sabi mo tutulungan mo ang pamilya ko na Yin na malutas ang isyu ng 500 milyon, di ba? Bakit wala pa akong naririnig?" Mahinahong tumugon si Lito, malapit nang malutas ang usapin. "Pipirmahan natin ang kontrata bukas." "Anong project?" Walang tiwala sa kanya si Lola Yin. Tumugon si Lito, "Ang Skywalk Sport City." "Ano sabi mo?" Nang marinig ang mga salitang ito, halos madulas si Lola Yin sa sopa. She laughed coldly. "Alam mo ba na ang sports city na ito ay itinayo para i-accommodate ang provincial sports meeting bilang isang joint project sa gobyerno? Paanong ang isang malaking piraso ng pie ay mahuhulog sa iyong mga kamay? Kahit ang aming pamilyang Yin ay hindi kwalipikadong isecure ang proyektong ito." Naisip ni Lito sa kanyang sarili, ang iyong pamilyang Yin ay talagang kulang sa mga kwalifikasyon, ngunit ang pamilya ng Song ay mayroon nito. Umiling si Lola Yin at sinabing, "Kung gumagawa ka ng kasinungalingan, gawin mo man lang itong kapanipaniwala. Huwag mo akong linlangan dito, at kung hindi mo makolekta ang 500 milyon, huwag mong kakalimutan na ang isang kamay mo ay mawawala. Hindi ako nagsisinungaling. Pipirmahan natin ang kontrata bukas." Nagsisimula ng maiinip si Lito. Sa sandaling ito, sinabi ni Fuller, "Nay, madali itong mahawakan.
Sasama ako sa kanya bukas para pumirma sa kontrata, at malalaman natin kung ito ay totoo o hindi, hindi ba? Tumango si Lola Yin, gawin na lang natin. Kung nagsisinungaling siya, harapin mo siya kaagad, hindi na kailangan pang kumonsulta sa akin. You can trust me, Mom. Let me handle this. Siguradong matutuwa si Sally na gawin ito. Napatingin si Fuller sa kanyang anak. Si Sally Yin ay nagsiwalat ng isang mapagmataas, masamang ngiti. Sa unang pagkakataong pumunta si Lito sa pamilya Yin, halos mabali niya ang kanyang kamay. Ngayon, sa wakas ay makakaganti na siya. Sa sandaling iyon, na may pagkagulo, lumitaw si Toby Xiao. Asia, happy birthday. Nagsuot siya ng nakakasiguradong ngiti. Pagkatapos, lumipat siya sa bintana at sinabing, iyan ang regalo ko sa iyong kaarawan. Sana magustuhan mo. Nang marinig ito, ang lahat ay nagmamadaling lumapit sa bintana, na curious kung ano ang regalo. Holy cow, isang sports car. Iyan ay isang mamahaling sasakyan, nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Si Master Xiao ay tunay na Master Xiao. Ang isang casual na regalo mula sa kanya ay isang sports car na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nang makita nila ang bagong itim na sports car na nakaparada sa harap ng hotel, nagulat ang lahat. Matagumpay na sinulyapan ni Toby si Asia, hanggat kasama kita, maaari kang magkaroon ng maraming sasakyang ito hanggat gusto mo. Walang pakialam ang ekspresyon ni Asia, masyadong mahal ang regalo ni Master Xiao. Hindi ko ito matatanggap. Kumunat ang noo ni Toby Xiao, pagkatapos ay tumingin kay Lito na nakatayo sa hindi kalayuan. Ngayon, curious ako, anong regalo ang dala ng boyfriend mo? Sa simula, walang nagbigay pansin kay Lito. Ngunit ang mga salita ni Toby ay tumama sa kanya. Niregaluhan ni Master Xiao ang isang kotse na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kung hindi mo siya mapapantayan, mas mabuting isuko mo na ang girlfriend mo ngayon. Maraming tao ang nagsisigawan. Nag-aalalang tumingin si Asia kay Lito. Sa pagpindot ng oras, maaaring hindi nakapaghanda ng regalo si Lito. Sa katunayan, wala siyang pakialam, ngunit maaaring magmukhang masama si Lito. Tumawa si Lito, lumapit kay Asia, at inilabas ang isang pilak na pulseres mula sa kanyang bulsa. Ito ang regalo ko sa'yo, happy birthday. Medyo nagulat si Asia. Hindi niya inaasahan na talagang naghanda siya ng regalo. Nakangiting sabi niya, isuot mo sa akin. Si Lito ang naglagay ng pulseres kay Asia mismo. Si Sally, na nagpapaypay ng apoy, ay nagtanong, magkano ang halaga ng pulseres na ito. Casual na sagot ni Lito, 999. Pafahaha. Nang marinig ang numerong ito, humagalpak ng tawa si Sally, 999. Ano ang pinagkaiba nito sa basura? Naglakas loob ka pang ilabas ito, hindi kayang mawala ng mukha ng ganito ang aming pamilyang Yin. Walang pakialam na sinabi ni Lito, ito ay hindi isang ordinaryong pulseres. Enough, stop, everyone take your seats. Si Madam Yin ay kalahating patay sa galit. Ginawa nitong si Lito na muling nawala ng mukha ang pamilya Yin. Mga bagay na nagkakahalaga ng 999, nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na iharap ang mga iyon. Para naman kay Asia, mas walang isip siya. Hindi niya gusto ang sports car na nagkakahalaga ng 10-10 milyon na ibinigay ni Toby ngunit mas gusto niya ang pulseres ng tauna na ito. Maya-maya lang ay umalangaw ang tunog ng mga paputok mula sa malapit. Ang ingay ay nagmumula sa bilya sa ibabaw ng burol, na sinundan ng mga kahangahangang tanawin ng mga paputok na pumuputok sa himpapawid. Is it the Hilltop Villa? Lumipat kaya ang may-ari? Sa sandaling binibigkas ang mga salita, isa pang paglipad ng mga paputok ang umaakyat, sumasabog sa kalangitan upang ipakita ang isang nakasisilaw na, maligayang kaarawan. Nang makita ang palabas na ito, lumingon ang tingin ng lahat kay Asia. Dahil birthday niya ngayon, parang nakaposisyon ang display para makita niya at ng mga tao sa hotel ng malinaw. Isang hindi kapani-paniwalang nasa sabik na si Lola Yin ang nagtanong, Asia, kailan mo nakilala ang may-ari ng bilya sa tuktok ng burol? Nalilitong tingin, sumagot si Asia, hindi ko siya kilala. Nagkataon lang siguro na ang may-ari ng bilya ay nagdiriwang din ng kaarawan ngayon. Gayunpaman, naiinggit siya sa tuktok ng burol, ang pagdiriwang ng isang kaarawan doon ay dapat pakiramdam na hindi kapani-paniwalang espesyal. Noon lang, nakatanggap si Lito ng mensahe sa kanyang telepono mula kay Bador. Master Argel, ang bilya ay inihanda na, at maaari kang lumipat kung kailan mo gusto. Bukod dito, ang mga paputok ay isang regalo sa kaarawan para sa iyong kasintahan. Sana ay magustuhan mo ito. Mabilis na tumugon si Lito, maraming salamat sa iyo.
Pagkatapos, itinago niya ang kanyang telepono, hinawakan si Asia sa kamay, at sinimulang akayin siya palabas. Gulat na tanong ni Asia, saan tayo pupunta? Itinuro ni Lito ang bintana patungo sa tuktok ng burol, ayan, ayaw mo bang pumunta? Tumawa si Asia at sinabing, kaka-rating mo lang sa Jiang City, kaya maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang tuktok ng burol ay pribadong teritoryo. Hindi maaaring pumunta doon ang mga tagalabas. Sumagot si Lito, hindi tayo mga tagalabas. Sa panunood nito, itinuring ng iba si Lito bilang hindi makatwiran. Malamig na tumikim si Toby, kaibigan ni Bador Song ang may-ari ng lugar na iyon, hindi mo ba alam? Sinusubukang makapasok kasama si Asia at ma-reject sa gate, sa tingin mo hindi ba ito nakakahiya? Binigyan siya ni Lito ng isang gilid na sulyap, hindi siya pinansin, at nagpatuloy sa paglalakad. Mapang-uyam na sinabi ni Sally, malamang lasing ang lalaking ito, ha? Ang taong kayang bumili ng ganoong lugar ay dapat na may mataas na kalibre. Kapag nakapasok siya sa bahay ng isang tao tulad nito, malamang na mabugbog siya. Pagdating sa puntong ito, bigla niyang nakitang nakakatuwa, hindi ko makaligtaan ang ganoong kapana-panabik na eksena. Kailangan kong manood. Nang marinig ito, si Mandy at ang iba pang nakababatang henerasyon ng pamilyang Yin ay sumunod sa kanya. Sumunod din si Toby dahil sa curiosity. Gusto ko talagang makita kung anong pakulo ng batang ito. Nang marating nila ang tuktok ng burol, isang mahigpit na saradong pinto ang bakal ang hamarang sa kanilang dinadaanan, na may nakabantay na bantay na nakatayo sa pasukan. Nang may makitang papalapit sa malayo, sumigaw ang gwardya, sino nandyan? Private territory ito, dumistansya ka. Lito, hayaan mo na. Magdudulot ito ng gulo. Tahimik na sabi ni Asia. Lumapit si Lito sa gwardya at sinabing, Argel ang apelyido ko, at Lito ang pangalan ko. Kumunot ang noo ng gwardya at sinabing, wala akong pakialam kung ano ang apelyido mo, kung hindi ka umalis, hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang batuto ko. Ha 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 ha. Nang masaksihan ang eksenang ito, humagalpak ng tawa si Sally at ang iba pa. Sarcastic na sinabi ni Mandy, Asia, sino siya sa tingin ng boyfriend mo? Ang may-ari ng bilya na ito. Nakakatuwa. Nakaramdam ng labis na hiya si Asia, kinagat ang ibabang labi. Malamig na tumikim si Toby, isa lang clown. Maya-maya lang, may gumalaw sa loob ng pinto at isang payat na medyo may edad na lalaki ang sumugod palabas. Nakasuot siya ng tailcoat, maganda ang pananamit, at dinala ang sarili na may kagandahang nakapagpapaalaala sa mga butler na matatagpuan sa malalaking clan house na inilalarawan sa mga pelikula. I'm sorry. You must be Mr. Argel, tumingin siya kay Lito na humihingi ng tawad. Tumanggaw si Lito. Humihingi talaga ako ng paumanhin. Ako ang mayordomo mo, Butler Zhang. Ngayon, ang binata na ito ang pumalit sa shift, at wala pa akong pagkakataon na ipaalam sa kanya. Paumanhin kong ngayon ka lang niya nasaktan. Dahil doon, pinandilatan ni Butler Zhang ang security guard, ang walang isip mo, ang lalaking nakatayo sa harapan mo ang may-ari ng lugar na ito. Humingi ka agad ng tawad. Sa kanyang mga salita, ang security guard ay nanginginig sa takot at nagmamadaling yumuko kay Lito, I'm sorry. I'm sorry. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, tama na. Thank you, Mr. Argel. Please come in. Muling yumuko ang security guard at nagpapasalamat. Ito. Sa pagkakataong ito, natahimik si Sally at ang iba pa, na nakatingin sa eksena. Ang bawat isa sa kanila ay nanlaki ang kanilang mga mata, ang kanilang mga bibig ay nakanganga na sapat upang magkasya ang isang itlog. Si Lito. Ang may-ari ng lugar na ito, hindi pwede ito. Halos mapasigaw si Mandy, tinakpan ang kanyang bibig at sumigaw, tiyak na peke ito, lahat kayo ay mga artista, nakikipaglaro sa kanyang palabas. Si Ginoong Zhang, ang kasambahay, ay tumingin kay Mandy, kumunot ang kanyang mga kilay, at tinanong si Lito, Mr. Argel, siya ba ay iyong kaibigan? Tahimik na sumagot si Lito, hindi naman. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Mr. Zhang, hinarap niya si Mandy na nagsasabing, Miss, mangyaring umalis na kaagad. Ang lugar sa loob ng 500 metro mula sa pasukan ay pagmamay-ari ni Mr. Argel. Kung hindi, mapipilitin tayong tumawag ng pulis. Nang marinig ito, namula si Mandy, nanginginig sa galit. Lumingon si Lito at tumingin kay Toby Xiao. He murmured with a light smile, Master Xiao, naalala kong may gusto ka sa bilya na ito. Gusto mo bang pumasok para tingnan? Kunin mo ito bilang aking mabuting gawa. Nakakabaliw ang mga salita. Halos mapatalon si Toby sa pagkadismaya, nababaliw ka na, Lito. Pagkasabi noon, agad na tumalikod si Toby at bumaba sa burol.
Hinawakan ni Lito ang kamay ni Asia, nakatingin sa kanyang mga mata. Tara, tingnan natin ang loob. Tila nananaginip si Asia, na sinusundan si Lito sa engranding villa, na namamangha sa malapalasyong kahangahangang arkitektura at sa patio na may istilong hardin ng hari. Lito, kurutin mo ako. Bigla niyang sabi. Tumingin si Lito sa kanya na naguguluhan, bakit? Bamulong si Asia, palagay ko baka nananaginip ako.